Galit na galit yung isang nag-comment sa episode 1 ng series ko sa Walking Distance. Sabi niya iuuntog niya daw phone ko sa mukha ko dahil hindi daw walking distance ang kilometer 0 to Botanical Garden. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, chill lang. Napaisip tuloy ako kung isa siya sa nagtanong kung walking distance ba ang Botanical Garden at di niya kinayang maglakad hanggang dun. Why so weak? So weak. Samahan niyo ulit ako maglakad papunta sa isang tourist spot habang nakikinig sa aking mga kwento. Actually, naisipan kong i-content ang paglalakad around Baguio nung nakita ko itong signage na nilagay ng city government. Ito siya. Makikita mo kung ilan ang mababawas na calories sa katawan mo based sa pupuntahan mong tourist spot dito sa Baguio. Gustong i-promote ng Baguio City ang healthy living by walking and ganun din sana ang gusto kong i-promote kaya naisipan ko ang content na to. Kaya bro, na galit sa comment section. Chill lang bro. Alam ko naman na hindi talaga walking distance ang ibang pasyalan dito sa Baguio. Oh, yun naman pala eh. Bakit mo tinawag ang series mo na walking distance? Kasi naman there has been a long running joke na pag may nagtanong na bisita kung walking distance bang isang lugar dito, ang sagot talaga ng mga Baguio locals, oo, walking distance lang yan, kahit na malayo naman pala. So yun, pagbigyan mo na ako kung ang title ng series ko, walking distance. I-super fast forward ko pala yung video na to kasi almost 1 hour ko din nilakad papunta doon. Pero nilakad ko talaga yung buong rota kasi may isa pang comment si bro na galit na dapat ipakita ko daw sa video na nilakad ko yung buong rota. Super obvious ka naman bro na hindi mo pinanood yung video bago ka nag-comment. Ha? Anyways, sa Minds View nga pala ako pupunta ngayon. Ang dami kasi nagsabi sa first episode may mas malapit naman daw na daanan papunta sa Botanical Garden. Kaya punta ulit ako doon na area para daan ako sa mga sinabi nilang rota. O diba? Nakikinig ako sa mga comments nyo. Sorry nga pala kasi malabo ulit yung video. Bakit pa kasi ang lamig-lamig dito sa Baguio? Nagmumoist tuloy yung camera. Aww. Naisip ko magkwento sana ako ulit ng mga ghost stories. Pero next time na yun. Gusto ko nga palang magpasalamat from the bottom of my heart sa inyong lahat dahil sa suporta ninyo at nagulat ako na umabot ng 10,000 yung followers ko. Nakakapagbigay ito ng motivation sa akin na gumawa pa ng ibang mga videos. Actually nung college pa lang, gusto ko nang maging content creator. Mga 2010 ata yun nung nag-video ako ng kung ano-ano at gumawa ng YouTube channel. Pero syempre hindi ko sineryoso. Kaya after ilang weeks lang hindi ko na rin naituloy kasi na-busy na rin sa pag-aaral. After that, nagtrabaho and eventually nagkaasawa at nagkaanak na rin. So yun, ilang beses ako nag-try gumawa ng content for social media pero laging hindi rin natutuloy dahil sa pagka-busy sa trabaho at di ko namalayan 15 years na pala since nagka-interest ako maging content creator pero wala nang nangyayari. So bakit nga ba ngayon ko lang ulit itinuloy yung interest ko na maging content creator? Ito ay dahil sa nakalipas na isang taon ang dami sa family members, relatives at mga kakilala ko ang namatay. Within 12 months namatay ang pinsan, lola, pamangkin, kuya, mother-in-law at 5 pang kakilala ko. Kaya dahil doon, lalo ko na-realize how short life is. Di talaga natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. So habang buhay pa tayo, gawin na natin ang mga pangarap, plano at interests natin sa buhay. Naisip ko rin na siguro itong mga videos ko na to ang magsisilbing digital journal ko rin para siguro mapanood din ng mga magiging apo ko in the future. Makikita din nila kung anong mga kalokohan ng lolo nila ang pinaggagawa niya sa buhay niya. Kidding aside, life is short, kaya live a happy life. Gawin mo mga gusto mo habang buhay ka pa. Nadaanan ko rin pala dito sa baba ng Wright Park
kung saan ka pwede mag-horseback riding. Dito ka rin makakakita ng mga kabayong pink ang buhok na mas straight pa kaysa sa buhok ng kapitbahay mong kakariband lang. Pwede dumaan sa kalsada papunta ng Wright Park, pero pinili ko dito sa stairs para dagdag exercise. Pag sawa ka na mag-jogging paikot-ikot sa Burnham Park, pwede ka rin dito at siguradong fresh din ang hangin dito. Paglabas mo ng Wright Park, makikita mo naman ang The Mansion. Hindi pwedeng pumasok sa mismong loob, kaya hanggang sa gate ka lang pwedeng magpa-picture. Kung mapapansin mo, over the years, dumadami na ang tinatayong mga hotels at condominium dito sa area ng Baguio. Nakakalungkot lang kasi ang daming punong pinutol para maitayo ang kanilang mga building. Yan, sa wakas. Nakarating na rin ako dito with a time of 53 minutes and 27 seconds and a distance of 5.11 kilometers. Siyempre, magbayad muna tayo ng entrance para makapasok tayo. Sakto, kunti lang palang tao sa loob. Pero sayang, hindi ko na naabutan yung mismong sunrise. Salamat po ulit sa panonood ng episode na to, and see you again sa next episode ng The Walking Distance.